May mahahabang kuko, may matutulis na ngipin at may mapupulang mata. Ayan ang madalas nating naririnig tungkol sa mga aswang. Subalit yung nakita ko ay hindi ganon. Para lang siyang ordinaryo na matandang babae na nakikita natin. Pero meron akong natuklasan at sigurado ako na hindi ito alam ng nakakarami. Hindi nyo aakalain na ganito pala ang tunay na muka ng isang aswang. Ako si Katrina. Ang kwentong ito ay nangyari pa sa probinsya namin sa Northern Samar. Sa ngayon ay nandito ako sa Caloocan dahil sa aking trabaho. Pero sa tuwing magbabakasyon ako sa probinsya ay hindi ko maiwasan ang maiyak. Naaalala ko kasi ang pangyayari na muntikan na akong mamatay. I mean, kami pala. Buntis kasi ako nun sa una kong anak. Taong 1991 noon nung mabuntis ako. Sa kasamaang palad ay hindi ako pinanagutan ng lalaki na yon. Wala naman akong magawa dahil hindi kami kasal. Kaya kahit nakakahiya ay napilitan akong bumalik sa mga magulang ko. Pero may isang rason talaga kung ba't ko pinili ang makitira ulit sa kanila. Yun ay dahil sa takot. Ayoko man sabihin pero oo, maraming aswang nung araw sa lugar namin. Hindi lang ito mapatunayan noon dahil wala pang nakakakita o nakakahuli. Pero nagbago ang lahat nung kami mismo ni Kuya ang nakakita. Sa katunayan nga ay hindi makapaniwala ang mga taga roon sa amin. Hindi sila kumbisido na ganun lang pala ang itsura ng aswang. Isang gabi kasi nun, habang mahimbing akong natutulog ay bigla akong nagising. May kakaibang boses kasi na paulit-ulit kong naririnig. Yung kakaibang boses na yon ay maihahalin tulad ko sa isang aso na para bang hinihingal ito. Hindi ko alam pero nakaramdam agad ako ng takot nung marinig ko yon. Lalo na't nag-iisa lang ako sa loob ng kwarto ko. Kaya kahit kinakabahan, napilitan akong bumangon para hanapin yung kakaibang boses. Lumabas ako sa aking kwarto at nagpunta sa sala ng bahay namin. Nung makarating ako doon ay bigla namang nawala yung kakaibang boses. Kaya inisip ko na lang na siguro galing sa aso nga talaga ang naririnig ko. Di ko na masyado pinansin, lalo na't inaantok pa ako sa sandaling iyon. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto ko para ituloy ang aking pagtulog. Subalit, ilang minuto pa lang ang nagdaan mula nung humiga ako ulit ay narinig ko na naman ang kakaibang boses na yon. Sa pagkakataong iyon ay medyo malakas na ang boses kumpara sa una kong narinig. Ayoko na lang sana pansinin kaso hindi ako makatulog. Kaya dali-dali akong bumangon ulit para lumabas sa kwarto ko. Ginising ko ang kapatid kong lalaki. Nagpasuyo ako na hanapin niya ang kakaibang boses na naririnig ko. Dahil 2 months pregnant pa lang ako noon, ay alam ni Kuya na maselan ako sa mga bagay-bagay. Kaya mabilis itong tumayo para sundin ang inuutos ko. Habang naglalakad naman si Kuya palabas ng kanyang kwarto ay nagtanong ito sa akin. Anong boses raw ba ang naririnig ko? Sabi ko naman ay parang aso na hinihingal at naglalaway. Matapos kong sabihin yon ay nagulat ako sa naging reaksyon ng kapatid ko. Bigla kasi nanlaki ang mga mata niya. Animoy, nagulat ito na para bang kinabahan bigla. Hindi na nagsalita si Kuya at mabilis itong nagtungo papunta sa kwarto ko. Sumunod naman ako lalo na't nakakapagtaka ang naging reaksyon niya. Nung makarating kami sa kwarto ko ay binuksan agad ni Kuya ang bintana. Bumungad sa aming paningin ang isang matandang babae. Nakatayo ito ng ilang di pa lang mula sa kwarto ko.
Nung una ay di ko maaninag masyado ang itsura ng matanda. Pero nung nasanay na ako sa dilim ay doon ko nakita kung ano ba talaga ang tunay niyang mukha. Parang ordinaryong matandang babae lang na pangkaraniwan, walang kakaiba sa mukha ng matanda. Ngunit ang nakakapagtaka lang ay kung ano ang ginagawa niya roon sa ganoong oras. Kahit sino ay mapapaisip ng hindi maganda. Di nagtagal ay kinausap ni kuya ang matandang babae. Sabi nito, "Nay, ano't aton? Nag-iinano ka dida? Aadi alas 2 agahon." Ang ibig sabihin nun ay, "Lola, anong ginagawa nyo dyan? At alas 2 na ng madaling araw." Matapos yun sabihin ni kuya ay hindi man lang sumagot yung matandang babae. Umiti lang ito at bumaling ang tingin papunta sa akin. Nung nagkatinginan kami ay bigla naman nagtayuan ang balahibo ko sa batok. Iba kasi yung pagkakatingin niya na para bang gusto akong sakmalin. Dahil doon ay kinuha ni kuya ang flashlight. Ugali na kasi namin noon pa na merong flashlight sa bawat kwarto. Hinahanda namin yon dahil madalas na brownout sa lugar namin. Maya't maya pa ay pinailaw ni kuya ang flashlight. Diretso niya itong itinutok papunta sa kinatatayuan ng matanda. Matapos gawin ni kuya yon ay nagulat naman kami sa sumunod na nangyari. Bigla kasing nawala yung matandang babae bago pa man ito mailawan ni kuya. "Aswang! Aswang! Aswang!" Sunod-sunod na sigaw ni kuya. Sabay sinarado ulit yung bintana ng kwarto ko. Dahil doon ay nagsisisigaw na rin ako dahil sa takot. Alam ko kasi sa sarili na ang sanggol sa tiyan ko ang pakay ng nilalang na yon. Hindi ko naman nakalain na ganun lang pala ang tunay na mukha ng isang aswang. Parang ordinaryong itsura lang ng matanda. Sa isip ko kasi ay meron siyang matutulis na ngipin o mahahaba man lang ang kanyang kuko. Mabuti na lang at naroon ang kuya ko na may mga alam din patungkol sa mga aswang. Alam niya kung ano o saan takot ang mga nilalang na yon. Kaya pala sigurado si kuya na aswang yung matanda dahil sa flashlight na ginamit niya. Nakakahiya man pero dun ko lang din nalaman na takot pala sa flashlight ang mga aswang. Di nagtagal ay hinawakan ako ni kuya sa aking balikat. Inalalayan niya ako at dinala sa aming sala. Nagsimula na kasi akong magpanik nung malaman ko na aswang pala yung matandang babae na yon. Mainam raw na doon kami tumambay sa sala para makagalaw ng maayos. Habang palabas naman kami ng kwarto ko ay bigla naman namin nakasalubong sina mama at papa. Nagising raw sila dahil sa ingay naming magkapatid. Tinanong agad kami ni mama kung ano raw ba ang nangyayari. Halata sa boses ni mama na natataranta na rin ito. Bago naman sumagot si kuya ay pinaupo niya muna ako sa sofa. Pagkatapos nun ay tsaka niya sinabi na merong aswang sa labas ng kwarto ko. Hindi nakapagsalita sina mama at papa matapos nilang marinig yon. Nagkatinginan yung dalawa na para bang hindi ito makapaniwala. Ilang saglit pa ay umupo na rin si mama. Tinabihan niya ako sa sofa kung saan ako nakaupo. Nung nagkadikit ang braso namin ay naramdaman kong nanginginig na ang katawan ni mama. Lalo na nung yumakap ito sa akin. Halatang takot na takot si mama sa mga nangyayari. Si papa naman ay mabilis na pumunta sa kusina para kunin ang mahaba niyang itak. Sumunod naman agad si kuya para samahan si papa. Matapos nun ay lumabas ng bahay sina kuya at papa. Hahanapin raw nila yung nakita naming aswang. Una nilang pinuntahan ay yung labas ng bintana ng kwarto ko. Ngunit wala na silang naabutan doon. Kaya naghanap pa sila sa ibang parte hanggang sa naikot na nila ang buong bahay. Subalit hindi na talaga nila natagpuan yung aswang.
Kaya minabuti na lang ni Kuya at Papa na bumalik na lang sa loob ng bahay. Kinabukasan ay maaga kaming kinausap ni Papa. Sabi nito ay tuwing gabi raw ay kailangan namin na magsunog ng goma. Sa ganoong paraan daw ay hindi na basta-basta makakalapit ang aswang sa bahay namin. Ayaw raw kasi ng aswang sa goma na nasusunog. Ganon lang ang ginawa namin nun gabi-gabi at hindi na muli nagpakita yung matandang babae. Kaya sa lahat ng buntis dyan ay mag-ingat po kayo. Lakasan ang pakiramdam. Maging mapanuri kung ano ba talaga ang tunay na mukha ng isang aswang. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Salamat!